Yung mga hindi Kristiyano, nakatrap sila. Hindi sila makakaalis. Ang ginamit kong trap diyan, ewan kung alam niyo rin yun, yung para bagang bilog na may mga ipin-ipin. Tapos pag naapakan sa gitna, talagang halos mapuputol yung paa ng mga hayop eh. Ganun po yung trap na sinasabi. Hindi ka makakaalis basta-basta. Nakatrap tayo, tinatrap tayo ng Diablo para gawin kung ano yung kalooban niya, kung ano yung gusto niya. At wala tayong kawala. Okay? Hindi ka makakaalis. Kung ano lang gusto ng Diablo, yun ang gagawin. Okay? Bandage. So yun po ang problema sa itong sinasabing free will na ito. Pero kailangan nilang ituro dahil yung will nila, tanggapin nyo! Yun. Okay. Parang masarap pakinggan. Masarap. Maganda pakinggan. Kasi binibigyan ng tao ng karapatan, binibigyan ng tao ng lakas para magawa niya yung mga magagandang bagay. Lumapit sa Diyos. Okay? Pero ang katotohanan, talagang wala pong maganda na pwedeng gawin ng tao na ikalulugod o kaya katanggap-tanggap kay God. Mahirap. Okay? So, yung pong free will na yun na sinasabi ay kumbaga bali walang salita. Hindi dapat mag-exist yung gano'n yung free will. Ang meron lang free will, alam kung sino? Okay? Yung tao na walang bahid ng kasalanan, walang binhi ng kasalanan, walang sin ng kasalanan. Okay? Yun lang gano'n. Kasi hindi siya pwedeng ng kasalanan from the outside. Dahil yung loob niya, walang kasalanan. Ang mahirap yun. Talaga po mahirap. Parang Ngayon, si sa Kristo nakikita lang natin. ang meron nun. Pero si Adan, meron. May ganun. Free will. Oo. Pag sinabi mo free will, hindi naman siya pinipwersa eh. Ng Diyos at hindi rin siya pinersa ng Diablo para gawin ng anumang bagay na gusto niya. Okay? So, kung ano yung ginagawa ni Adan at that particular time, na hindi pa siya nagkakasala, Will niya yun. free will niya yun. Sarili niya mga desisyon na hindi siya binomotivate, hindi siya tinutokso, hindi siya pinipwersa ng kung ano pa mang kapangyarihan. Free will. Pero nung nagkasala na siya, Talaga. yung kanyang will, wala na. Ang gagawin na lang niya, parang tayo mga Pilipino. Okay? Ano yun? Pagka-eleksyon, masama yan eh. Ito rin masama. O, piliin natin lesser evil. O di ang pinili niya evil din, Question pa sa lesser lang. So, question. Doon po sa pagkakasama ni Adam, hindi naman po siya may direkta na kumuha ng kasalanan na yan, kundi binigay sa kanya ng babae, di ba? Ba't yan tinanggap? Maaaring hindi niya alam yung puno na yun kung saan galing. Kaya kinain niya lang. Kumain ka, pagkain. Ganon. Will niya yun eh. Kaya din eh. Magtatanong, o saan galing yan? Oo, di ba? Si Adan pa, ang runong ng tao na yun. Alam niya kung ano yung bunga ng pinagbabawal na puno. Oo, tama. Alam niya kung ano korte nun. Puno Di ko ba? alam niya. O tapos andyan na, binigay ni Eva. Tinahin niya. Dapat ang tanong na ano ron, saan galing yan? Kaya nga, yun nga. Dapat gano'n. Okay? Maaaring tinanong, kaya lang, natukso rin siya doon sa sinasabi. Pero ni wala Eva. sa direkta na pagpitas, pagkain, pagkuha, kundi Wala. yung babae yung mismo na gano'n eh. Nag-alok Saka pa who kanya. knows? Talaga lang mahigpit ang Diyos sa panahon na yun, di ba? Pareho din ba ngayon? At saka, malay mo kung yun na ang prutas, yung nga sabi ni Doc, yun nga nag-isang prutas na yun, bakit sila tinanong? Dapat, Identified, alam niya eh. Bakit nandun ka ba? Alam mo? Nag-isa lang yun. Kaya nga, who Wala knows? kang prutas na kainin mo lahat eh. Sige, Sinabi marami eh. yung prutas, prutas na... Kasi nakikita natin eh. Malabakay. Pero yung job mo talaga, Pastor, nakikita natin ang pagtukso. di ba? ay, ano po, hindi ko nakikita
salita Diablo eh. Hindi. Kasi nakikita ko na rin siya sa Matthew 4, di ba? Lumagayon ng ating Panginoon, tinukso rin siya ng Diablo. Yung Yes. Adan at saka yung Kristo, tinukso ng Diablo eh. Pero hindi niya kinagat ang tukso ng Diablo. Kasi ang tinutukso din yung pagkatao niya dahil ang ating Panginoon, Diyos at tao, di ba? Kaya nakahiyo na siya, nagutom na gutom siya. Yung 49, kaya tinukso siya ng Diablo. At naghatid pa mismo yung Espiritu para tukso siya. Okay, Putit, ganito ha. Oh. Maganda sana yung tanong eh, kaya lang ang tinukso ay ang pagkatao. Hindi, di Kristo. Siya akin lang para Ni maniwala. Cristo Jesus. Opo. Okay? Yun po ang kabawal-bawalan sa theology. Si Cristo Jesus, join yun. Oo nga po. 100% na tao, 100% na Diyos. Hindi pwedeng paghiwalayin. Yung Kristo at saka yung Jesus talagang magkasama talaga. So, kung nanukso ang Diablo, ang tinukso niya Diyos talaga. yung Diyos at yung tao. Tinukso niya yun. Okay? Yun po ang ano doon. Yun ang dapat na pagtingin natin. Kasi nakakita ko sa pagbasa ko, 14 years, 49 siya, nagutom siya, di ba? Yung pagkatao niya. Yung pagkatao niya, Okay. sa tingin ko, yun ang tinukso niya, eh, yung pagkatao niya. Okay, ito ba yun? Hindi siya kumagat, Hindi. Bakit? nasusulat. Parang ngipin. Wala yun. Saka hindi, ano yun eh. 40 days, 40 Hindi, nights. no? Ano yun? Gutom na siya. No? Ang binibigay kasi ng Diablo, solid eh. Oh. Na pagkain. Ano? Bawal yun. Dapat yung lugaw muna. Ano? Sakit sa daan, dapat hindi ka sa daan, kailangan lugar mo. Smooth, dapat smooth. Okay. Nakakalimutan mo kapatid. Impeccable. Teka po. Impeccable si Jesus Christ. Teka po. Kasi sabihin mo na lahat ng Kailan Maria, man, hindi magkasala. lahat ng Maria magbubad sa harap niya. Oo. Hindi pa rin siya maapektuhan. Eh, mas iba tayo eh. Bago ba sa harapan natin yan eh. Huwag damit ka. Bakit ganyan ka bastos? Siyempre natin mo. Ay, ewan ko sa iyo, ako bibigay ako. At saka daw kahit natanggapin mo hindi yun. Ganun man kapanya ng tao. Sa kanya, hindi masama, di ba? Wala. Ang Kung halimbawa tinanggap niya yung Nino, binibigay ng devil, binigay. Hindi, siya na ba yung trabaho gawin mo ang tinapay. Tatanggapin niya ni Adan. Ano pa paano sige nga? Ganito. diba niluluksan siya ng devil na kainin niya ito? Si Lord Jesus Christ. As Jesus, okay. Oo. Gumawa ka ng tinapay. Ayun, dito sa siya. Tinutusan siya. Okay, ay ayaw niya. Oo. Kasi alam niya yung tinapay na andun doon, dyan lang binili. Hindi sa Victoria. Ayun, oo. Tsaka mali. Okay? So, impeccable nga siya. So, hindi siya magkakasala. Tsaka remember this, okay? I think we have to, Kasi paniniwala ko nga po na pag tinagsunod yung pagiging tao yan dahil Portuguese, gutom siya, nangihinas siya. remember this, ha? At all times, nung narito ang Panginoon, wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi, wala siyang paplanuhin na hindi muna sinabi ni Ama sa kanya. Ano yung ban? Kung ano kamay mo na ako. Hindi, kalooban. Halimbawa, ito, magbasa ka ng Bible, alam mo na ang kalooban, di ba? Yung mismong particular na dapat gawin o sabihin, puntahan, or what? Dapat yun, kay Kristo Jesus, sinasabi lahat ng Ama. Kung hindi sinasabi ng Ama, wala siyang gagawin, wala siyang sasabihin. Ganun po ang dapat na maging pananaw natin kay Kristo Kaya Jesus. kung lagi siya sabi niya, kalooban ng aking ama. Yun. Lagi siya sabi. Okay. Ang pagkain ko ay ang pagkulang. Ay ang sumunod. Kalooban. Now remember this also, kaya ganon ay tayo po mga tao ay hindi talaga nakakasunod sa Panginoon. Kaya tayo ay nasa kasalanan. Okay? So kasama rin yun sa binayaran ng Panginoon. Anong dapat niyang gawin? Susundin niya lahat ang sinasabi ng Ama. Hindi siya gagawa, Diyos siya. Hindi nawawala ang pagiging Diyos O, niya. nababasa niya nga hindi siya ng tao. Nababasa niya hindi siya Okay. ng tao. Pero
yamang hindi sinabi ng Ama, hindi niya gagawin, wala siya sasabihin. Madalit sabi, salita. Si Kristo nung nandito, robot. Robot. Oo, nalaman Diyos. Pwede. Kasi ipipresenta niya yung total obedience niya Ah. para sa atin. Yun nga. Para ang lalabas, pag in-offer na niya yung kanyang Ay tayo ay nakasunod din. nakasunod siya, nakasunod ka, nakasunod tayong lahat. Maski hindi. Ay, makalakat Sa ka naman. actual, Maski hindi tayo nakakasunod sa actual. May kang alam mo Jesus sa kanila. Christ, ginawa niya lang ang sunod, ayun, credited sa atin. Nakatagaw na. Credited sa atin. Ay, hindi basta-basta. Kaya nga sabi, mag-aral. Pati yung nagtuturo, diba? Dito siya magturo. Basta may isa pa, ganito. Di ba, nakikita si Maria Magdalene nung akala nga siya kantinero na napagtayin, di ba, nagkalaman. Sabi niya, wag mo akong hibuin. Dahil hindi ba ako nakakapunta sa aking ama na inyong ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Bawal pala siya hibuin pa doon. Hindi naman siya bawal hipuin. Kaya lang mali yung hipo ni Maria eh. Di Magdalena. Oo, yun. Mali. Hindi. Tingnan natin ang kultura. Yung kultura nila. Okay. Nung araw kasi, yung mga ganon, meron din mga libingan din sila, di ba? Meron din. Bawal na bawal na ang isang Hudyo, pupunta sila sa templo, magkakandog sila ron, mananalangin, or whatever. Okay? Tapos may nahawakan silang patay. O kaya nakahawak sila ng damit ng patay. O kaya ay nakaapak sila sa mga nicho. Okay? It will render them na hindi sila pwedeng sumamba. Magiging dirty sila. So, naniniguro ang Panginoon. Baka mamaya, pagpunta ni Maria dun sa mismong libingan ni Kristo, ay nakaapak din siya ng nicho. Nakahawak siya sa nicho. Ay, ganun. Ganon. So anything dirty, bawal yun. Bakit? Hindi pa, ano sabi ni Kristo? Hindi pa ako. nakapunta sa aking ama na O bakit siya pupunta? Ihahandog niya kasi yung kanyang naging buhay, yung homeless bin yan. yung kanyang pagiging sacrificial lamb, i-dedicate niya na sa Panginoon, ibibigay niya, ihahandog niya. Kung meron siyang karumihan, bali wala lahat yung mga naging pangyayari dito sa Babaw. Pero may nakapag-isip yan sa teorya, sa ano lang. Nahipo na lang yun eh. Nahipo na lang yung mga pilusot ko. Nahipo na siya doon. Kaya sabi niya, huwag yung kuhipuin. Hindi pwede, Kaya ang sabi ko, gano'n. Hindi pwede pumalit si Kristo na nahipo siya. na meron siyang karumihan. At saka, Hindi pwede. pastor, yung namatay siya na tatlong araw sa libingan, hindi pala eh. Gumawa din siya ng pangalawang araw niya. Nagpuntahan niya yung mga kaluluwa na nung panahon ni Noah. Pinuntahan niya sa 1 Peter chapter 18 to 21. Ano ho yun? Kumbaga problematic passage yun. Nagpunta siya sa impyerno, tapos nag-preach. Oo, nag-preach. Spirit in prison, hindi impyerno. Spirit in prison. Prison. Yung mga makasama yung kaluluwa. Kulungan. Spirit in prison, baka naman impyerno na kalali eh. Sa Muntinlupa. Spirit in prison, Oo, hindi impyerno. pinuntahan niya pala yun na sa Pedro. Ano nga po yung problematic na passage? Marami pang hindi nasa settle doon. Kaya katulad nun, yung prison. Ano ba yun? Ano ba yung spirit? May kukulong mo ba yung spirito? Yung panahon na yung Noah, di ba, pinabangit sa Bible? Yung mga naligaw na Panginoon Noah. So, Ang titig na naman yun, Pastor.
Pastor, parang tinutukoy ng ngayon, meron ding salvation yung mga tao bago pa lang si Noah. Kasi wala pa namang wala pang batas, wala pang di ba? Kaya nga, ang pinapakita nun, mayroon din mga nakaligtas. O, may Yung pagkakataon. ngayon pinapaliwanag niya yung kaligtasan ng 8, sabi niya, di ba? Kaligtasan sa daming. At hindi naman hell yung sinasabi niya doon. Actually, kung titignan mo yun, yung mundo na madumi, na hinugasan niya na dahil grabe na yung kadumihan sa mundo. Hindi niya hinugasan. At doon pa rin kasalanan. Yung 8 na yun, makasalanan pa rin yun. Oo, pinas na. Okay. Kaya lang, ang ginawa niya, nagalit siya sa buong sa katauhan. Ayun, talagang pinatay niya na lahat. Pinatay niya lahat. Kaya hindi hinugasan. Yung nandun doong 8 na nandun sa arko, makasalanan pa rin. Pero ang grace din noon, Oo, yun na yung pinapaliwanag. nag-ooperate. Nag-ooperate. Pagkakataon talaga nakita eh. Grace, okay? Ayun lang pagpasok nila Noah. Grace na yun eh. Okay? Pinapasok sila ng Panginoon. Kayo lang dyan, gano'n. Anong ginawa ng Panginoon? Sinarado niya pintuan Kung eh. siya gusto nagsara. So, ibig sabihin, talagang wala nang makakapasok na iba doon sa loob ng arko na yun. Yun lang na pinapasok ng Panginoon. Okay, so that's grace. Maski marumi itong sila Noah, maski ka na sinful pa rin sila, kasi ang sinfulness hindi nawawala, hindi naalis. Maski lahat ng lugar ay binaha. Okay? So doon pa lang makikita mo na, ang dami ng kontraktor. Kasi hanggang ngayon, yun ang tanong na laging tinatanong, paano yung mga tao noon? Paano yung mga tao noon? Isa sa parte na yung sa Peter, yun yung sagot na merong naisip, although it's by grace talaga, doon pa man. Maski doon pa, by grace na lahat. Simulan grace. sa Lord. From the beginning to the end. Kasi yung iba yung tinuturo nila. Si iba yung- Moses, sila Abraham, Mali. di ba? Sila. Grace yun. Sino ba tumawag sa mga tao na yun? Di God. Marurumi na naman yung mga tao. Yung mga makasalanan din yun. Ang isa pang tanong, Pastor, paano yung pinanggaling ni Tera, yung tatay ni Abraham? Mayroon bang nasave sa mga yun? Yun ang natin. Okay? Ang pinaka-safe doon, alam mo kung ano? Kung hindi sinabi ng Bible, huwag ka magsasalita. Yun ang sagot ko. Ang silent yung Bible. Deuteronomy 29:20. Tapos. Parang sa Soriano. O mahirap kung masyado kung marunong. Wala. Lalo kung magkakamali. Magkakamali. Hindi mo sinabi ng Bible. Katanda na ginagawa ni Suriano, yung sa Genesis, sabi niya, Adam, nasaan ka na? O sabi niya, kita mo Diyos hindi niya alam, nasaan si Adam? O yun. Ba't niya hahanapin? Kung Kaya alam ano niya. yung Suriano, parang pinusok ko niya, sarcastic, di ba? Pero mas maano yung... Kay Ernie Baron, yun ang mas mahirap ng tanong. Alam niyo ba yung kay Ernie Baron? Namatay na rin yun eh. Oo. Matay ka. O, alam niyo kung bakit? Ganito yan. Di ba nagtanong pa kanya? Okay. Mang Ernie, magtatanong po. Saan po ba pwedeng makita yung pinakamalaking puno ngayon sa buong mundo? Ganito yan. Okay? Ang pinakamalaking puno ngayon sa lugar na ito ay ganito. Matatagpuan sa ganito. Ganyan. O di, salamat po. Sabi nung nagtanong. Pwede pong mag-follow up ng tanong. Okay? O di, nag-follow up. Ay, ganun po ba yung pinakamalaking puno? Ito po yung susunod kong tanong. Ilang toothpick kaya ang pwedeng gawin? Dahil malaki. Ano yung mga tanong? Ilang toothpick ang pwedeng Marami. gawin? Siguro si Henry Baron, nag-ibang mukha nun. Parang yung tanong lang, Pastor na kwan eh. Ito, tanong nito si Michael, nung unang nag-aaral kami. Anong pangalan ng 5,000 pinakain ni Jesus? Ano pangalan? Binasa naman eh. Pambira. Ito rin, nagtanong si Michael. Kay Caesar? Natarantap na ko ron. Kaya ba ng Diyos na gumawa ng bato? Malaki. O di siyempre, pwede. Kaya ng Diyos na buhatin yun. Kay Soriano. Pero
Yung sinasabi ni Pastor na batong pinalo ni Moises, talaga parang yung bato yun. Oh. Malaki. Nandun pa rin yung mga bakas ng pinagdaanan. Opo. Kaya lang, hiraman na pala ngayon yun. Hiraman na yun. Tsaka yung mga sulat ni Moises sa bato, nandun pa rin eh. Ganon. Oo. Bagay. Hindi ko bakit yung mga letra, marang mga going. Nandun pa rin eh. Bagay siguro GI. Talaga kung makikita mo yung history ng Bible, totoo. Nandiyan yung mga display, mga Yung pa, yung So, may Dead Sea Scroll. yung mga angels, di ba? Paano, created beings ba yung mga angels? Oh, created. Created beings. Because nothing can exist kung Kaya hindi now, na-create. when they were created, may free will sila. Oh. Nung hindi pa nagkakasala. Kaya yun ang nagbunsod na kung saan sila gumagsak. Kaya sa free will. Nag-will siya. Adan. Kasi yun na naman uli ang magiging ano natin, foundation stone. Kasi peccable sila. Faithful. Faithful din sila ng angel. Ano yung Pastor? Posit pecare? Non posit non pecare. Non posit non pecare. Hindi pwedeng posit at saka kare-kare magsama. Pero makikita natin doon, Pastor, yung inutusan ng Diyos, si angel na Miguel, di ba? Si Gabriel. Yun ang inutusan niya eh, na sa... Depende po. Kung mayroon lang announcement, ayun, si Gabriel. Oo nga eh. Pero kung may wawarakin, si Michael. Again. Distraction. Kayo na. Siya, yung panood. Panglaban.